Hindi para sa akin na pagpasahan yon. Isa ako sa mga bumoto laban sa creation ng MIC. Siguro isang simpleng katanungan ko sa MIC. Yung kinuhang pera mula sa Land Bank at DBP, kung hindi nila kinuha, ay kikita ng 6% kung ito'y pinambili nila ng government securities. Dito ba sa investment nilang to? Kikita din ng 6% ang dalawang bangko mula sa perang nilagak nila sa MIC. Hindi para sa akin na pagpasahan yon. Isa ako sa mga bumoto laban sa creation ng MIC. Siguro isang simpleng katanungan ko sa MIC. Yung kinuhang pera mula sa Land Bank at DBP, kung hindi nila kinuha, ay kikita ng 6% kung ito'y pinambili nila ng government securities. Dito ba sa investment nilang to? Kikita din ng 6% ang dalawang bangko mula sa perang nilagak nila sa MIC. Katumbas ng kikitain sa government securities. Kaya nga napakahaba ng interpelasyon ko nung panahon sa MIC dahil gusto kong unawain at intindihin ano ba talaga ang layunin nito. Dahil iba't iba ang naririnig ko. Ito ang layunin daw para magkaroon ng mas malaking control. Hindi ba? Sa transmission system natin. Hindi kiyata naalalang nakita yon sa MIC. Pangalawa, ito daw ay para tiyakin na secure yung ating transmission system. Hindi ko rin yata nakita yon dun sa MIC law. At panghuli, sangayon sa MIC law din, hindi pwedeng mag-govern, magpatakbo ng negosyo ang MIC, kung maalala ninyo. So, paano nila matitiyak yung mga bagay na yan kung hindi sila pwedeng magpatakbo ng negosyo? Bagaman minoriya sila, hindi sila pwede maging opisyal ng korporasyon. Yung MSC bought in dun sa shares ng Synergy, yung local partner na sa NGCP. Should they instead target yung SGCC shares? Hindi ko rin maintindihan. Baka ayaw ibenta. Baka ang gustong ibenta. Again, a sale is an agreement between two parties willing to sell and willing to buy. So nagkasundo sila sa presyo, pero medyo mahaba pang prosesong to. Dahil ang NGCP ay listed company. At kung may ganitong uring block shares na binibenta, sa pagkakaalala ko, may mga prosesong pagdadaanan pa ito, lalo na pagdating dun sa publicly owned shares na nakalist sa stock market at sa stock exchange. Sa pagkakaalam ko, kailangan bigyan din sila ng karampatang offer maliban na lang kung ito'y hindi common shares at preferred shares. Hindi ko pa kasi nakita yung detalye. Kung preferred shares ito, walang voting. Kung sakasakali rights yun. Depende rin sa kasunduan at bylaws at constitution ng NGCP na hindi ko din gaanong kabisado dahil nung abogado ko, hindi ko sila naging kliyente. Hindi nakikita yung impact sa atin ng decision ni Trump na isuspend yung mga foreign assistance? Kabilang ba ang Pilipinas sa mga sinuspinde? Parang hindi ko yata narinig. Almost all. Ang pagkakaunawa ko sa kanyang sinabi, pinapa-review niya lahat at pansamantala ay suspendido muna. Hindi ito pinal na desisyon. Pangalawa, ni-reiterate ng bagong Secretary of State na si Ginoong Rubio ang kanilang patuloy na pagsuporta sa Pilipinas at gayon din sa pagpapanatili ng stabilidad dito sa rehiyon na ito.